Mga bossing sa mga nagtatanong kung anong title, ang title po nito ay Overgeared. Sana po mag-like and subscribe po kayo sa ating channel para ganahan po ako mag-edit. Salamat po, simulad na po natin. Talo na ang tatlong top contender na si Herant, Bondray, at Chris. Ang apat na ka-survive sa semi-finalist ay maglalaban para sa trono. Sasabihin ko na tiyak na bagong paradigm ito, 3 sa 4 na semi-finalists ay mula sa Sedeca Guild. Ito ay laban ng malakas, ito ay isang malapit na laban kung saan ang kapwa manlalaro ay neck to neck. I believe that Greed had a heavy influence in fostering this new atmosphere. The Sedeca Guild stands high and mighty, sabi ni Jeshuka. Go everyone, sabi ni Pon. Sino man, hindi pwede. Ako na ang panalo sa laban na ito, sabi ni Rigas. May laban ka, Pon, ang iyong spear ay malakas. Buti na lang dinala ko ang knuckle gloves ko. Tinamaan ni Rigas si Pon. Sabi ni Rigas, bakit hindi natin wrap up ang laban na ito ng isang final hit? Masyadong maganda ang ating gear para masayang dito, sabi ni Pon. Nakakatawa ka, Rigas, mukhang mamamatay ka na para subukan kung gaano ang kalakas ang iyong knuckle gloves. Gusto ko ang iyong suggestion. At sabi ni Pon, ngayon may magandang dahilan ako para subukan ang aking double spear. Huwag lang masyadong ma-disappoint kung ako ang umaabot sa finals. Malakas na pagsabog, tingnan mo ang shockwaves. Ang dalawang dealer ay naglaban sa isa't isa na may grabe na kasanayan. Ang manlalaro naglaban para sa ginto sa susunod na round. Sabi ni Rigas, magandang match yan, Pon, naglaban tayo ng mabuti. Rigas, ang Rigas ng UK team ay nanalo sa laban. Sabi ni Pon, huwag masyadong magsaya dito. Ang susunod mong kalaban ay ang ating baliw na blacksmith. Pon na log out, advance na ang Rigas sa finals, sigurado ay pista ng flashy skills. Pero manatiling nakatutok, lahat, hindi pa tapos ang semi-finals. Ang susunod na laban ay tampok ng Toast of the Town, Greed mula sa Team Korea. Inalis na ni Greed ang mga top contender at napatunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat sa publiko. Pero narinig ko na ilang issue ang harapin niya pagkatapos ng huling laban niya, sabi ng mga commentators. Oo, tama yan, marami ang nagtatanong kung may design flaw ba sa pag-programming ng legendary class, Pagma's successor. Ang mga fans ng ibang rankers ay hindi pa kumbinsido sa sobrang lakas ni Greed. Sabi ni Mike, excuse me po, tingin ko ang publiko ay kailangan ng paliwanag para matanggap ang Greed bilang bagong superstar nila. Investigador, hindi ka namin tatantanan. Bago magsimula ang susunod na laban, pakinggan natin ang opisyal na briefing ng SA Group tungkol sa bagay na ito. Naiintindihan namin na ang successor ng Pagma ay legendary class, pero maraming tao ang nag-iisip na sobrang malakas para sa production class. Sa tingin mo may mga programming bugs sa laro, sabi ng President. Hindi ito bug, ang successor ng Pagma ay matibay na tinutukoy namin, meron lamang 9 na legendary classes sa Satisfy. At lahat ng legendary classes ay immune against CC skills. Napakahirap ang pagkuha ng legendary class, kaya patas lang na ang mga legendary classes ay may mga extraordinary na kasanayan at stats. Pero nauunawaan namin na ang mga normal class player ay maaaring nakalo out. Sabi ng President, ngunit ayon sa programming, kahit na ang mga normal na manlalaro ay mas mabuti ang pagkatapos ng kanilang ikalawang at ikatlong klase na pagbabago. Siguro, outstanding ang hidden classes, pero hindi imposible para sa normal class player na makahuli sa isang hidden class player. At sabi pa ni President, ang Satisfy ay isang patatas na laro, at lahat ng mga gumagamit ay makakakuha ng rewards para sa pagsisikap nila. Hinihiling namin sa iyo na pagkatiwalaan mo kami at magkaroon ng pananampalataya sa ating disenyo. Ito ang pinakamahusay na paliwanag na maaari nating ibigay sa ngayon, sabi ni President na nag-iisip. Kahit hindi ito bug, hindi ito bahagi ng ating plano. Dapat meron siya. Kumpleto na ang 5 pieces ng legendary gear, matagal na, sobrang maraming stats ang nakuha niya. At sabi pa ni President, habang nabigo siya ng mahihirap sa dapat kanyang gawin, iniiwas niya ang kanyang penalty at lumalakas ng mas malakas kaysa sa ating inaakala. Hindi nito magiging mas masaya ang mga user. Ano pa? Pinigil niya ang Yatan Church sa pagkakalat ng kanilang puwersa, niligtas ang Rebecca Church sa katiwalian. At pinalipat pa sa isang natatanging klase sa unang beses sa Satisfy history, sa kabila ng pagiging seriously underqualified kahit sundin ang design plan, naging game changer siya. Sabi ng President, talagang may bagay ang lalaking ito, siya'y isang icon ng failure na naging icon ng tagumpay, pag-uulat ng supercomputer Morpheus, 3102BF55.
Kumpleto na ang Quest Road 3991X, sabi ng President, Quest Road 3991X, Krogel, who ranks first in the unified rankings, is the first user to reach level 300. Krogel ay kumpleto na ang kanyang ikatlong klase na pagbabago, at lumipat sa klase na White Swordsman. Krogel ay kasalukuyang matatagpuan sa kanlurang kontinente at lilipat sa silangang kontinente. Sabi ng President, ang unang gumagamit na nabigyan ng maabot na level 300, ngayon ay siya na ang mag-aagawan ng isang handful titles. Ibig sabihin nito na muli na si Krogel na ibukod ang sarili sa ibang manlalaro. Naglalaro siya ng normal na klase na Swordsman, pero siya ay naglalarawan ng trail niya pa, at sabi pa ng President, Morpheus. Sino sa tingin mo ang manalo kung maglaban si Krogel at Greed sa one-on-one match? Krogel ay may 51.3% probability ng manalo. Sabi ni President, mas mataas siya na manalo sa kabila ng katotohanan na wala pa siya nakuha na bagong titles, ngayon ay magandang presidente. Pero si Krogel ay hindi tulad ng ibang user, solo player siya na hindi nakakapag-team up kahit kanino. Ang kinabukasan na ito ay resulta lamang ng kanyang remarkable na talent, Greed, na nag-aakit ng genius teammates, at Krogel, ang genius lone wolf. Ang dalawang lalaki na ito ay nasa kapalit na dulo ng spectrum. Sino ang maghahari sa lahat ng iba sa mundo na aking nilikha, the genius or the dullard? Punta na tayo sa competition. May major plot twist sa semifinals. Ang kalaban ni Greed ay si Bubat ng Turkey, na kilala din bilang Master of CC Skills. Pero si Bubat ay nag-withdraw sa laban matapos magpasya na sayang oras ang paglaban kay Greed, na immune sa CC Skills. May isang kalaban si Greed. Huling kalaban na takedown bago makuha ang gold medal. At si Rigas yan, nakikita nating na umatake si Rigas kay Greed. Hindi ko kaya ang damage mo, kahit ano, dahil mataas ang attack power mo, sabi ni Rigas. Mag-ingat, Greed, ang katotohanan na mabilis ako upang iwasan ang iyong mga atake. Ibig sabihin, wala kang sapat na oras para i-cast ang iyong sword dance. Nataman si Greed ni Rigas, umatake si Rigas ng force palm. Malakas na pagsabog, sabi ni Greed, damn it. Hindi ko dapat ginawa sa kanya yung gloves, ang sakit. Nagtamo ka ng 9,250 pinsala. Sabi ni Rigas, I want to hold him down with restraint, but he'll dodge it at that speed. Umatake si Greed, pagma sword dance, pero nakaaywas si Rigas. Sabi ni Rigas, sa maikling panahon lang, nabunyag na ang iyong mga kasanayan sa publiko. Umatake si Rigas, tinamaan si Greed. Sabi ni Rigas, wag mo hahayaan ang inyo guard. Sabi ni Rigas, ngayong sikat ka na. Kailangan mong maging mabuti sa pagpili ng aling mga kasanayan na ipapakita. Sabi ni Greed, hindi ko makita siya. Higanteng longsword. At ano yan? Sabi ni Greed, mas magaling akong actor kaysa sa fighter, Rigas, at madami pa akong tricks na naiwan sa aking sleeve. Umatake si Greed, Wind of Justice, tinamaan si Rigas, ang Unbreakable Justice, ay na-infuse ng lakas ng Wind Blast, ibinibigay ang 320% ng attack power sa isang target na hanggang 6 na metro ang layo. Saklaw ng pinsala, 2 metro radius sa paligid ng target. Paggamit ng MP, 400 cooldown, 100 segundo, nagtamo ka ng 4,050 pinsala, nagtamo ka ng 5,120 pinsala, nagtamo ka ng 3,200 pinsala. Sabi ni Rigas na gulat, ano ba ang skill na ito? Hindi ko pa nakita. Paano niya makiharo ang sobra ng pinsala sa isang instant cast AoE skill? Bigla na sa mukha niya na si Greed. Sabi ni Greed, kailangan ko 2 segundo para maghanda sa sword dance ko. 2 segundo lang pero ang hirap pa rin akong tigilan, di ba? Umatake si Greed ng ultimate skill na kill. Sabi ni Rigas, wow, ikaw na. Master sa paggamit ng iyong gear sa iyong best advantage, Greed. Kailangan ko na rin yun, magtrabaho. Sabi ni Mike na sumigaw, excuse me po, naka-log out na si Rigas. May panalo tayo, mga ladies at gentlemen, ang final survivor ng PvP event ngayon. Ay si Greed, hindi namin kayo tatantanan, phew. Malapit na yan, higit pa sa fluke ang winning streak ni Greed. Nag-iiyakan at masaya ang mga Team Korea. Greed ay nagbabalik ng isa pang medal para sa Team Korea. Akala ng lahat na ang Korea ay may slim chance na manalo ng anumang medal sa kompetisyong ito. But look at where we stand. Tinataas na namin ang ranking, at pangatlo na tayo sa pangkalahatang, sabi ni Greed. Anong sinabi ko sa'yo? Sabi ko sa'yo mananalo ako ng ibang ginto para sa team.
Sana ako din manalo para may pangbili na ng computer ng tiga-edit haha Grid sana naman, balik sa kwento, sabi ni Yura, ikaw talaga Grid. Amazing ka. Ang Estados Unidos ay nagsisikap na ipagtanggol ang unang lugar, na may France sa kanilang buntot, at nagsisikap lang ng Canada na muli ang ikatlong lugar. Kasama nito latest outcome, ang Korea ay naging game changer. Ang panghuling resulta ay dedepende sa PET Marathon, na huling event ng paligsahan, sabi ng mga commentators. Siyempre, kilala ang Drake na pinakamahusay na pet sa bilis, stamina, at combat power. Pero konti lang ang mga manlalaro ay may mga Drakes bilang mga alaga, may kaunti sa 100 Drake owners worldwide. Ang Estados Unidos, ang team ay inaasahan na magganap na mas maganda kisa sa anumang ibang team sa event na ito, dahil sila ang may pinakaraming user na may Drakes. Nasa Urea Island tayo, kung saan magaganap ang PET Marathon, may 40 manlalaro tayo na nagsasagawa sa event na ito, ang unang PET na dumating sa top ng Mount Shins ang magiging panalo, sabi ng commentator, ang mga alagang-alaga ay magpapalaban sa isa't isa sa pangalan ng kanilang mga may-ari sa event na ito. Kahit magkaiba ang mga Drakes sa mga katangian, magkaroon silang lahat ng mga rating, naniniwala akong may advantage ang Drake na may pinakamagaling na bond sa user nito, nagtipon na lahat ang mga alaga, Drakes ng iba't ibang katangian, kasama ang apoy, yelo, lason, at hangin, ay matatangkad at mighty sa starting line. Ang panalo na paborito ng event na ito ay si Zibol mula sa US team. Zibol, na pangalawa sa unified rankings, ay lumitaw. Sa kanyang tapat na Drake, kapitan, medyo matagal na magkasama ang dalawa, sabi ng commentator. Ito din ang last event ng Grid, sa tingin mo ba matapos niya ang kompetisyon na may biyaya? Sabi ng Mike, excuse me po. Sabi ko imposible, sa pagkakaalam ko, walang manlalaro ang Korea na may-ari ng Drakes, hindi ka namin tatantanan. Sabi ni Zibol, nanalo siya ng ginto pagkatapos na bawasan si Bundray sa 4 na segundo, hindi pa natalo si Bundray ng match. Ang mga taong iniisip na nanalo ang lalaking ito sa paggamit ng tricks ay mga tanga. Mas may potensyal ang lalaking ito kay Krogel, nararamdaman ko, grade, ha. To be honest, akala ko siya isang biro, pero hayop na siya ako sa lahat, at sabi ni Zibol, kung pag-iisip ko kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kompetisyon, kailangan ko na wakas ang kanyang winning streak. Alam kong manalo ako ito sa PET Marathon, walang magagawa ang user sa event na ito, sabi ni Zibol, tatapusin ko na ang mayabang nato sumisigaw ang babae. Sabi ni Zibol, nagulat, this guy is a madman, he must think that this competition is a joke. Lumabas ang cat ni Greed, nagdala siya ng pusa para mag-compete sa PET Marathon, sabi ni Greed, nagdudugo ba ako?